Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Thank you sa pag-click ng aking video. Good day po sa lahat ng mga nanonood. Sa mga bagong viewers at napadaan lang, by the way, I'm Tita Eda. Welcome to my channel. Ang channel na maghahatid sa iyo ng dagdag kaalaman tungkol sa government services, bagong mga balita at informative videos na galing sa legit na resources. Mag-subscribe na para updated ka. Binigyang diin ni Senador Raffy Idol Tulfo na hindi kailanman magiging sapat ang one-time P10,000 Disability Support Allowance na ibinibigay sa ilalim ng Project Aruga ng Department of Social Welfare and Development, DSWD, para sa Children with Disabilities, CWDs. Sa kanyang privilege speech, sinabi ng senador na bagamat mahalaga at makabuluhan ang intensyon ng programa, malayo ito sa tunay na gastusin ng mga pamilyang may anak na may kapansanan. Ayon kay Tulfo, ang mga CWDs ay nangangailangan ng tuloy-tuloy na therapy, regular na pagbisita sa doktor, at iba't ibang uri ng assistive care, mga serbisyong hindi maikakaila na may mataas na halaga. Partikular na binanggit ng senador ang gastos sa transportasyon na araw-araw o linggo-linggong kinakaharap ng mga magulang. Marami aniya sa kanila ang kailangang bumiyahe ng malayo para lamang makapagpagamot o makadalo sa therapy sessions, kaya't mabilis na nauubos ang ibinigay na allowance. Hindi rin naiwasang ihambing ni Tulfo ang kakarampot na tulong na ito sa naging pahayag ng kalihim ng Department of Trade and Industry, DTI, na 500 umano ay sapat na para sa pang-Noche Buena ng isang pamilya. Giit ng senador, parehong nagpapakita ang mga pahayag at pulisya ng tila pag-aakalang kayana ng publiko kahit malinaw na hindi sapat ang budget sa harap ng pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo. Dagdag pa niya, kung tunay na nais ng gobyerno na maitaguyod ang kapakanan ng mga CWDs, dapat aniya ay magkaroon ng mas malawak, mas sustainable, at mas mataas na suporta. Hindi lamang isang beses na ayuda. Kabilang dito ang posibilidad ng regular na subsidy, libreng therapy services, mas malawak na access sa assistive devices, at mas maayos na koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan. Umani naman ng positibong tugon mula sa kanyang mga kapwa-senador ang panawagan ni Tulfo, na sinabing panahon na para repasuhin ang mga programang nakalaan para sa sektor at tiyaking ang ibinibigay na tulong ay makatutugon sa tunay at pangmatagalang pangangailangan ng mga pamilyang may anak na may kapansanan. If sa tingin mo, natulungan ka ng video ko na ito, nakasave ka sa oras mo, you can click yung thanks button at any amount ay malaking help sa pag-grow ng channel ko. Yun lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking share today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video, please share or tag sila sa comment section. At syempre, if nagustuhan mo ang video, i-like mo na ito at subscribe ka na din. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. And continue to be a blessing and stay safe!